Mga bagong sasakyan ng Suzuki na mangunguna ngayong 2026. Isa sa mga affordable Japanese car brand sa Pilipinas ay ang Suzuki at isa rin sila sa mga gumagawa ng matitibay na klase ng sasakyan, mga practical, sulit at fuel efficient car na nagagaling sa brand na to. Kaya naman sa video na ito itatalakayin natin ang mga bagong sasakyan ng brand na mangunguna ngayong 2026. Alamin natin ang kabuang detalye kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po itong click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang una sa listahan natin ay ang best family 7-seater ng brand, ang Suzuki XL7 Hybrid 2026 model. Ito ay isang crossover styled MPV na may kakayahang magbigay ng fuel-saving hybrid technology habang nag-o-offer ng sapat na espasyo para sa 7 pasahero na may hanggang sa 2 to 3rd row seating configuration. Ito ay isang sasakyan para sa pamilya, may matatag na presence at modernong features para sa komportableng biyahe. Gumagamit ang modelong ito ng makina na 1.5 liter K15B, gasoline engine 4-cylinder 16-valve at kayang gumawa ng humigit kumulang sa 105 horsepower at 138 Nm ng torque na nakakabit sa 4-speed automatic gearbox nito. Ang hybrid system na ikinabit din sa bagong modelong ito ay isang 12B mild hybrid o tinatawag na SHVS na may lithium-ion battery pack na may 72 kWh na may kasama ring electric motor assist na tumutulong sa mas efficient na acceleration at fuel consumption. Kaya naman isa sa mga kinikilalang brand na matipid gumawa ng mga sasakyan ay itong Suzuki. Dahil kahit ang mga 7-seater car nito gaya lamang ng Ertiga ay matipid rin kumonsumo at ngayon itong Suzuki XL7 naman na naka-hybrid na ay may fuel consumption rate na 22 to 25 km per liter. Bagamat hindi full hybrid mga kaibigan tulad ng malalaking SUV, ang mild hybrid setup nito ay mas matipid na rin sa gasolina at nagbibigay ng mas smooth na city driving experience. Isang malaking benepisyo sa araw-araw na uso sa mga traffic sa Pilipinas. Bukod pa riyan, itong XL7 Hybrid ay nagpapakita rin ng modernong SUV-inspired na styling. May rugged front fascia at undercladding at ang 16 alloy wheels nito ay mas nagpataas sa ground clearance size nito na ngayon ay may 200mm na sukat. Ito ay mas compact rin sa Suzuki Ertiga na parang premium variant nito. Nilagyan kasi ito ng mga roof rails para sa dagdag na storage. May mga available na monotone at two-tone na color schemes. May optional black edition na may blackout accents at tinted lamps at dark detailing na nagbibigay ng mas aggressive at premium na aura sa modelong ito. Ito ay hindi lamang practical, ito rin ay stylish. Handa para sa urban streets at provincial roads, kahit sa mga konting trail. Pagdating sa interior nitong XL7, may roomy 7-seater space na may black interior theme. Nilagyan rin ng 10-inch touchscreen multimedia system na may Apple CarPlay at Android Auto at automatic climate control para sa comfort feel ng mga pasahero nito. Nilagyan rin ng multifunctional steering wheel at mga accessory socket at kasamang mga cup and bottle holder para sa convenience. Pagdating sa safety at technology, itong bagong XL7 Hybrid ay may mga sumusunod na safety features gaya na lamang ng dual airbags nito with anti-lock braking system, electronic stability program at may hill hold control. Nilagyan rin ito ng child safety locks, seatbelt warnings, may ISO fixed anchor points sa back seat at reverse parking sensor na may kasama ring rear camera para sa mas secure na pagpapark. Ang mga ito ay sapat na sistema para sa peace of mind ng driver at mga pasahero sa buong biyahe. Kaya naman sa kasalukuyan, itong XL7 bagamat hybrid na at maraming modernong gamit ay mabibilin pa rin sa mas murang presyo mula sa 1.2 million pesos hanggang sa 1,262,000 pesos sa Pilipinas. Ang pangalawa sa listahan natin na isa rin sa magiging bago ngayon ng Suzuki brand ngayong 2026 ay ang Suzuki Grand Vitara, isang SUV na 7-seater na. Ayon sa ilang source, ay posibleng ilabas na ang bagong 3-row 7-seater variant ng Suzuki Grand Vitara sa bansang India. Ito ay tinaguriang Maruti Suzuki Grand Vitara 7-seater na may code name na Y17 at kamakailan nga'y pinasilip na rin sa kalsada ng India na expected ang official launch ngayong 2026. Ang modelong ito ay inaasahang isang large SUV na may 3-row na upuan at posibleng maging kakompetensya ng ilang mga brand
gaya ng Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero at marami pa. Wala pa ring opisyal na local pricing o availability para sa Pilipinas pero inaasahan na ito ay magiging isang malaking bagong opsyon sa 7-seater SUV segment ng brand na ilalabas din sa ibang mga bansa sa Asia. Number 3, ang Suzuki Invicto ay isang premium multipurpose vehicle ng Suzuki na inilabas bilang pinakamataas na klase at pinakaprestihiyosong sasakyan sa lineup ng brand. Ito ay isang malawak at may 3 row seat na sasakyan na kayang magdala ng buong pamilya para sa pang-araw-araw na road trip at para sa mga adventure. Pagdating sa exterior design nito, makikita ang pagiging compact din na klase ng modelong ito na may wave grille design at kasamang chrome accent na may nakadikit na Suzuki badge. Full LED lighting din ang ginagamit ng modelong ito mula sa harap at likod. Kung pagmamasdan ng buong body style nito ay aakalain mong Toyota Innova Zenix ang modelong ito. Well, hindi ka nagkakamali dahil rebadge lang talaga ang modelong ito. Mula sa Toyota na high cross MPV na Innova Zenix, ngayon ay 7-seater MPV na Invicto sa Suzuki. Ito ngayon ang pinakamahal at pinakamalaking MPV o SUV ngayon ng Suzuki Maruti na pinapagana ng 2.0 liter petrol strong hybrid setup na may lithium-ion battery at electric motor na kasama. Nilagyan rin ito ng ECVT type transmission na kayang gumawa ng 186 horsepower at 188 Nm ng torque. Pero ang modelong ito ay gumagamit lamang ng front-wheel drive system unlike sa Toyota Zenix na may 4-wheel drive train. May mga modern features din ito gaya ng driving mood na pagpipilian. Pero bukod pa dyan, ang mahalaga pa rin sa modelong ito ay napakatipid din dito kumonsumo ng fuel. May 52 liters ang fuel tank nito na kumukonsumo ng 18 to 20 km per liter. At ang bilis ay umaabot ng 160 to 180 km per hour. Pagdating sa interior settings, nilagyan rin itong Invicto ng 10.1-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. May panoramic sunroof at ambient lighting para sa relax na feel lalo na sa mahahabang biyahe. Kasama ang mga naka-ventilated front seat nito, multi-zone climate control at mga captain chairs na may mga reclining features na nagbibigay ng pangkaragdagang comfort, functional at flexibility. Pagdating sa iba pang features, moderno na rin ang mga safety measure nito gaya ng pagkakaroon ng electric parking brake, may 6 na airbags at may 360-degree camera view at kasama ang mga parking sensor. Nilagyan rin ng modelong ito ng tire pressure monitoring, may hill hold assist at stability control na nagbigay ng mataas na marka sa ginawang NCAP City Test driving procedure. Kung pagbabasehan naman ang kabuuang presyo nito, mas mura ito kumpara sa Toyota Zenix dahil nagkakahalaga lamang ang modelong ito mula sa 1.5 million hanggang sa 1.8 million pesos. Pero available lang ito sa bansang India na kung saan pwede ka rin namang magpa-import nito. Suzuki Fronx 2025. Ang Suzuki Fronx 2025 ay isang bagong model mula sa Suzuki. Ipinakilala bilang subcompact crossover o small SUV na pinagsama ang agility ng compact car at tiwala ng SUV. Layunin nito maging praktikal sa lungsod, komportable sa biyahe at may sapat na space at features upang tugunan ang pangangailangan ng modernong driver at pamilya. Ang makina nito ay pinapagana ng 1.5 liter 4-cylinder na may code na K15B at K15C depende sa variant. Gasoline engine ito na naka-mild hybrid setup. Kaya nitong maglabas ng 105 horsepower at 6,000 RPM at 138 Nm ng torque sa kada 4,400 RPM na ikinabit sa 4-speed automatic transmission at 6-speed automatic para sa hybrid na bersyon. Ang Suzuki Fronx ay may haba na 3,995mm at lapad na 1,765mm. Ang taas nito ay nasa 1,550mm at may wheelbase na 2,520mm. Ang mga sukat na yan ay nagbibigay ng mas maluwag na interior at sapat na compartment storage na mas naging kapaki-pakinabang sa anumang paggamit. Habang ang ground clearance size nito ay nasa 170mm na sapat para i-handle ang medyo malubak, uneven na kalsada at mga probinsya o lungsod. Umaabot sa 170 km per hour ang nagagawa nitong bilis at may 37 liter na fuel tank at fuel consumption na 18 to 20 km per liter. Ang mga upuan nito ay napo-fold
na napaka-flexible para sa mga pasahero o mapalawak ang mga baggage storage. Pagdating naman sa safety at driver assist features, gumagamit ang Suzuki Franx ng makabagong Smart Safety Sense suit na ginawa ng Japanese brand para magbigay ng malawak na pangkaligtasan para sa mga pasahero nito. Maraming airbags ang ikinabit sa loob na nakaposisyon sa front, side at curtain para sa proteksyon ng mga pasahero at may kasama pang advanced driver assist package. May dual sensor brake support para sa automatic emergency braking, forward collision warning, lane departure warning, lane keep assist, blind spot monitor at rear cross traffic alert. Ilan pa sa mga security features nito ay ang mga basic safety sense suit gaya ng anti-lock braking system, electronic stability program, mga seatbelt na may pre-tensioner at matibay na chassis built at mga suspension setup nito. Mabibili mo itong bagong crossover ng Suzuki mula sa 1 million hanggang 1.2 million pesos sa kasalukuyan. Suzuki Dzire. Sa panahon ngayon kung saan mas mahal ang gasolina, siksikan ng kalsada at kailangan sulitin ng bawat sentimo, hindi lahat ng sasakyan ay kayang tumugon sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Pero ngayong 2025, may bagong dumating na handang baguhin ang laro sa abot kayang presyo, matalinong teknolohiya at subok na kalidad. Ito ang new generation ng Suzuki Dzire 2025 model. Isang compact sedan na may modernong disenyo, fuel-efficient na hybrid engine at mga specs and features na dati-rati ay makikita lamang sa mas mahal na sasakyan. Sa makabagong forma, advanced na safety features nito at practical na presyo, handa na ba kayong kilalanin ang sasakyang swak sa budget pero hindi nagpapahuli sa performance? Ang bagong Suzuki Dzire 2025 model ay isang produkto pa rin ng Suzuki Motor Corporation, isang kilalang Japanese automotive manufacturer na gumagawa ng matitibay na sasakyan, sulit pero mas abot kaya lang. Ang 2025 Suzuki Dzire ay kilala sa bago nitong forma na mas matapang at moderno kumpara sa mga naunang modelo nito. Sa harap napansin-pansin ang mas malapad na grille na may makintab na itim na stripes sa itaas, habang ang ibabang bahagi naman nito ay may pahalang na slots na nagbibigay ng sporty at agresibong dating. Ang maninipis ngunit matatalim na disenyo ng LED headlights naman nito ay nagdadala ng mas premium na itsura, kasama rin ang integrated daytime running lights nito na hindi lang pamporma kundi dagdag visibility na rin sa kalsadang madidilim. Pagdating naman sa side profile nitong Suzuki Dzire, makikita ang balanse ng pagiging elegante at simple nito. Makikita rin ang power side mirrors na may built-in turn signal lights at sa mas mataas na variant, ito ay mga naka-auto folding na. Nilagyan din ito ng 15-inch alloy wheels na may modernong disenyo na dumaragdag sa ganda ng karakter at stability ng sasakyan, habang ang mga belt line at chrome accent sa paligid ng mga bintana ay nagpapadagdag sa classy appeal ng sedan. Hindi man ito masyadong aggressive pero sapat para ipakitang hindi basta-basta ang disenyo nito. Pagdating naman sa likuran, makikita ang Y-shaped design ng LED taillights na nagbibigay ng distinct at stylish na look, lalo na sa gabi. Ang hugis nito ay hindi lang basta palamuti, ito ay nagbibigay rin ng malinaw na visibility para sa mas ligtas na pagmamaneho. Ang simpleng disenyo ng tailgate ay may kasamang chrome garnish, habang ang laki ng trunk na pwedeng paglagyan ng mga bagahe ay umaabot sa 382 liters ang capacity. Itong bagong Suzuki Dzire ay mas malaki kumpara sa dati. May haba ito na 3,995mm, may lapad na 1,735mm. Ang taas nito ay nasa 1,525mm at wheelbase size na 2,450mm at ang ground clearance size naman nito ay nasa 163mm. Ang mga sukat na ito ay nagpapakita ng balancing kombinasyon ng compactness at sapat na spasyo na para sa mga pasahero at kargamento. Pagdating sa interior, sasalubungin ka ng mga color beige at itim na color combination. May maluwag na space, maaliwalas at mas moderno. Nagbibigay dito ng comfortable presence. Ang dashboard panel na inspired sa Suzuki Swift ay idinisenyo para sa komportableng biyahe. Nasa tamang taas ang seating position kaya madaling makita ang paligid habang nagmamaneho. Ang mga upuan ay gawa sa premium fabric material, malambot at suportado ng makakapal na foam. Bagay na bagay ito para sa mahahabang biyahe at sa traffic sa lungsod. Ang entertainment at connectivity features ng Suzuki Dzire ay may pagpipilian na 7-inch touchscreen infotainment system sa GL variant at mas malaking 9-inch touchscreen naman para sa top-of-the-line variant nito na GLX. Pero pareho itong may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong steering wheel mounted controls para sa audio at phone, kaya hindi mo na kailangan bitawan ng manibela
para magpalit ng musika o sumagot sa tawag. May USB charging port din ito sa harap at wireless charging pad para sa mas convenient na paggamit ng smartphone habang nagmamaneho. Hindi rin binigo pagdating sa temperature dahil itong Desire ay may auto climate control system na nakasama sa aircon system. Nilagyan rin ito ng rear aircon vents na bihirang magkaroon para sa mga sedan type na modelo. Kasama pa sa dagdag na comfortable features nitong Desire ay ang start and stop button, keyless entry system, power windows sa 4 na pintuan at power adjustable side mirrors pa. Ang mga upuan naman sa likuran ay may foldable armrest na may cup holders habang may sapat na legroom para sa 3 pasahero. Hindi rin nagpahuli sa safety features itong bagong Suzuki Desire ay nilagyan ng 6 na piraso na airbags kabilang ang front, side at curtain airbags nito. Meron din itong seatbelt reminders sa lahat ng upuan. May ISO fixed seat child anchors at seatbelt pretensioners. Ang mga switch at control sa loob nito ay madaling abutin at gamitin lalo na para sa mga first time drivers. Ilan pa sa mga safety features nitong Suzuki Desire ay ang ESP na bahagi ng electronic control suite. May kakayahan itong i-adjust ang braking ng engine output kapag nadiskubre ang pagdulas ng mga gulong nito. Malaking tulong ito sa matatarik o madudalas na klase ng kalsada. Bukod pa dyan, nilagyan pa ito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na kung saan pinapanatili ng ABS ang kontrol sa preno habang tinitiyak naman ng electronic brake force distribution ang pantay na pagdaloy ng preno sa lahat ng gulong nito. Kasabay nito ang brake assist para sa mabilis at malakas na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Hindi lang yun, bagamat sedan ang kategorya nitong Suzuki Desire, ilagyan pa ito ng hill hold control. Pag merong ganitong features ang sasakyan mo, hindi ka nagagalaw paakyat o pababa agad kapag naka-hill start. Ang hill hold control kasi ay nagpapanatili sa preno ng ilang segundo habang nagsishift ka mula sa brake papuntang gas pedal. Sinamahan pa ito ng rear parking sensor plus camera na naka 360 degree view pa. Mas pinapadali ng mga features na ito ang pagpapark kahit sa masisikip na parkingan o sa mga blind spot na lugar. At ang nagpaganda pa dito sa bagong modelo na Suzuki Desire 2025 model ay ang pagkakaroon nito ng pinatibay na architecture platform na ibinase sa Suzuki Hearthrek platform. Dahil ang kabuuang body ng Desire ay gawa sa high tensile steel na nagbibigay ng mas matibay na body integrity at mahusay na crumple zones. Dahilan para makuha nito ang 5-star Global NCAP rating, isang independent crash testing program na nagbibigay ng safety rating sa sasakyan batay sa performance ng mga ito sa iba't ibang banggaan o crash test. Sapagkat ang bagong Suzuki Desire ay hindi lang basta sedan, ito ay pinuno ng moderno at maraming gamit pangkaligtasan at pangseguridad na sinamahan din ng high speed warning na kung saan lumalabas ang high speed alert kapag lumampas na sa limit nito. At mayroon din itong speed sensing door lock na kusang naglalak ang mga pintuan kapag umabot na sa 20 km per hour ang takbo nito. Kung pag-uusapan naman ang kabuuang detalye ng makina nito, itong bagong Suzuki Desire 2025 model ay gumagamit na ngayon ng isang 1.2 liter dual jet engine na may kasamang mild hybrid system. Ito ay tinatawag din na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki o SHVS. Isang teknolohiyang tumutulong magtipid sa gasolina sa pamamagitan ng 3 sistema nito. Una, gaya ng start-stop system. Otomatikong pinapatay nito ang makina kapag nakahinto at muling umaandar pag apak ng gas. Pangalawa, ang regenerative braking. Sinasalo naman ito ang enerhiya tuwing nagpipreno at ginagamit ito sa pagcha-charge ng baterya. At panghuli, ang integrated starter generator o ISG. Tumutulong naman ito sa paghatak ng makina para sa mas smooth at tahimik na acceleration. Ang resulta sa paggamit ng 3 features sa makina nito na start-stop system, regenerative braking at integrated starter generator ay tumutulong sa mas mainam at matipid na fuel economy. Ngunit pagdating naman sa performance output ay mas pinalakas na rin itong modelo dahil ang maximum power capacity nito ay umaabot ng 82 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 130 Nm sa kada 4,400 RPM. Meron itong 5-speed manual transmission at continuously variable transmission o CVT na pagpipilian
para sa mas smooth na pagtakbo at mas tipid na konsumo nito. Bagamat hindi ito isang sport type na klase ng sasakyan, ay sapat pa rin ang lakas ng makina nito para sa araw-araw na paggamit mula city driving hanggang long distance na biyahe. Ayon na rin sa manufacturer, kaya nitong tumakbo ng 160 to 170 km per hour, habang ang fuel efficiency nito ay isang pangunahing dahilan kung bakit naging patok din ang Desire sa mga praktikal na motorista, dahil ang fuel consumption rate nito ay umaabot ng humigit kumulang sa 25 to 28 km per liter sa ideal condition. Ito ay posible dahil sa kombinasyon ng lightweight body, aerodynamic design at hybrid system na tumutulong magbawas ng konsumo ng gasolina. Magamit din ang Suzuki Desire ng front suspension na MacPherson strut at rear suspension na torsion beam. Ang steering nito ay naka-electric power steering, mas bagaang sa pagliko at madaling imaniobra sa masisikip na kalsada. Magaan daw dalhin ang Suzuki Desire ayon sa mga nakagamit nito, kaya bagay ito sa mga baguhan sa pagmamaneho at mainam din para sa traffic sa syudad. Sa kabuuan, itong bagong Suzuki Desire 2025 model ay hindi lang tungkol sa ganda ng teknolohiya. Ito'y isang sedan na kayang sumabay sa modernong takbo ng panahon, magandang performance ng makina, matipid sa konsumo at sapat ang lakas para sa pang-araw-araw na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. Kakarating lamang ng bagong sedan na ito na nagmula pa sa Maruti Suzuki plant sa bansang India at ngayon dinala sa Pilipinas para maging bahagi ng pinaka-praktikal klase ng modelo ng sedan na may kasalukuyang presyo na mula sa 928,000 hanggang sa 998,000 pesos sa bansa. Suzuki Eco. Sa mga naghahanap ng mas abot kayang transportasyon at pangmalakihang gamit sa negosyo, isang bagong nameplate ang muling binuhay ng isang sikat na Japanese brand automaker na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model. Ipinakilala ng Suzuki ang pinakabagong modelo ng Eco, isang minivan na matagal nang kilala sa pagiging praktikal nito, matibay at abot kaya pa. Kalalabas lamang sa Pilipinas ng pinakasulit na van na may bagong itsura at modernong features. Bukod sa Suzuki Carry at Suzuki APV ng brand, ang bagong Eco van ay mapagkakatiwalaan mo rin sa kahit saan mo man gamitin. Ideal ito para sa mga commercial use, pamilya o simpleng transportasyon. At kung naghahanap ka ng sasakyan na functional, matatag at madaling i-maintain, ang bagong modelong ito ang isa sa mga praktikal na pagpipilian mo ngayon. Ang disenyo ng Suzuki Eco 2025 model ay hango sa mga standard type van sa Japan na pang-commercial use at pang-negosyo. Ngunit dahil sa naging in-demand ang pampasahero, ibinibenta na rin ito para sa mga naghahanap ng pampamilyang modelo. Ang kabuuang hugis ng bagong Suzuki Eco ay makanto at minimalist. Halatang idinisenyo ito para sa maximum space efficiency. Wala itong mga pa-curve at ornamental design, straight lines, flat panels lang ang makikita mo sa bawat gilid at simpleng hugis ang nangingibabaw dito. Kaya naman sa loob ay mas maraming usable space ang makikita mo. Mas madali ring i-repair o palitan ang mga panels nito. Dahil Suzuki brand yan, ay mas madali kang makakahanap ng mga spare parts kung kinakailangan. Pagdating sa front, meron itong front fascia na may simpleng black grille na plastic. May malalaking halogen headlights, basic pero malinaw sa gabi. Walang fog lamps at daytime running lights pero may abang kung palalagyan. Simpleng mga gulong lang din ang ginamit sa modelong ito na may sukat na 14 to 15 inch. Naka-sliding door sa gilid na mas mainam para sa masisikip na parking. Pagdating naman sa likuran, may malaking rear tailgate na madaling iangat. Naka-vertical ang tail lamps, simpleng disenyo at halogen type pa na klase. Pero ang isa sa maganda naman dito guys ay ang pagkakaroon nitong sasakyan ng rear parking sensor kahit basic lang. Bagamat pinanatili pa rin ng Suzuki Eco ang praktikal at utilitarian core, ngayong 2025 sa bagong update nito ay binago ang itsura mula sa front fascia hanggang sa likuran, kung saan meron ng mga modern touches tulad ng mas malalaking headlamps, LED daytime running lights, aesthetic character lines, alloy wheels at refreshed tail lights. Kaya napaka-ideal talaga ngayon ng bagong modelong ito para sa mga naghahanap ng functional na van na may modernong disenyo sa abot kayang halaga lang. Well, kung pag-uusapan naman natin ang interior na kapasidad nitong bagong Suzuki Eco, ang kabuuang layout ng maluwag na cabin nito ay kayang maglaman ng 5, 6 at hanggang sa 7 pasahero depende sa variant na pipiliin mo.
Ang flexible seating ay maaaring i-fold o tanggalin para sa mas malaking cargo space. Kaya naman kung gagamitin mo ito para sa negosyo, pwede mong bilhin ang pinaka low-end variant nito na panel van na kung saan dalawang seating capacity lang para sa mga tao at ang malaking space ay para sa cargo. Matitibay na rin ang mga upuan nito dahil gawa sa fabric seat upholstery na mas komportable kumpara sa dating PVC na may mas maayos na cushioning. Disponible na rin ang reclining front seat at captain seat sa second row para sa 6-seater variant na nagbibigay ng dagdag na comfort at mas maluwag na cabin para sa 6 na pasahero. Bukod pa dyan, bagamat napakamura lang ng modelong ito ay nilagyan pa rin ng magandang multimedia setup. Makikita sa harap ang modernong dashboard layout na may durable touch kasama ng mga analog speedometer at maliliit na multi-information display sa gitna para sa real-time fuel efficiency, range at maintenance alerts. Ay optional din na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas accessible na infotainment system dahil meron itong 7-inch touchscreen display na may kasamang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Pati na rin ng USB, Bluetooth connectivity, auxiliary input na makikita lang sa mas matataas na variant. Habang nagpapanatili sa komportableng biyahe ay ang pagkakaroon nito ng manual air conditioning sa harap na may kasama pang mga roof-mounted vents para sa likurang upuan. Talagang hindi lamang pang cargo at pang negosyo itong modelo. Bagay na bagay rin ito sa buong pamilya sa pagkakaroon ng maraming cubby holes, bottle holders, overhead console pati floor level storage para sa mga gamit ng pamilya o negosyo. May 12V at USB charging ports din ito sa harap at likuran na kumukumpleto sa pagiging komportable at convenient nitong modelo. Well, pag-usapan naman natin kung gaano katibay o saan nga ba gawa itong bagong Suzuki Eco 2025 model. Ang karaniwang ginagamit na materyales sa buong body nito ay isang cold rolled steel sheets para sa chassis. Ganon din ang ginagamit sa body, fenders, mga bumper support at lining. Isang uri ng bakal pangunahing ginagamit sa bansang India at kung saan ikinakabit din sa mga truck at pangkargo ng mga sasakyan. At makakapal na plastic naman ang ginagamit sa mga interior spare parts nito at kung saan nagbibigay ito ng matibay at pangmatagalang gamit para sa Suzuki Eco. Well, kung itatanong nyo rin kung saan bansa nga ba ito nanggaling, itong bagong Suzuki Eco ay gawa sa India, particular sa Gurugram o Gurgaon. Kaya naman sa bansang India na rin nanggagaling ang 70% ng components at mga spare parts nito. Kaya kung bibili ka nito ay mas mabilis ang supply chain at mas mura lang ang presyo ng mga spare parts nito. Ang bagong Suzuki Eco ay gumagamit din ng matitibay na suspensions at chassis para sa magandang cargo at stability. Ang harap nito ay nilagyan ng MacPherson strut independent suspensions na may kasamang 3-link rigid axle sa rear suspensions. Typical itong ginagamit sa mga utilitarian vans na gaya nito na nagbibigay ng balansing pagtakbo kahit sa malulubak at komportabling pakiramdam sa loob kasama ang tibay at tatag nito. Ang Suzuki Eco ay may mataas din na ground clearance size na 160mm at wheelbase size na 2350mm na tumutulong sa sapat na clearance sa lubak at sa kalsadang hindi pantay. Kasama ang maikli lang turning radius nito sa mga U-turn slot na umaabot sa 4.5 meters. Ayon din sa manufacturer, madaling imaneobra itong modelo kahit sa makikipot na lansangan. Tumitimbang ito mula sa 920 hanggang sa 935 kg. At kung pag-uusapan naman ang mga safety at pangkaligtasan na meron nito, nilagyan itong bagong Suzuki Eco ng 6 na airbags na sumusuporta sa lahat ng pasahero. May 3-point seat belts din ito para sa lahat ng upuan. Ang mga front seat belts ay may pretensioners at force limiters na nagsisiguro ng mas mabilis at ligtas na restrain at biglaang impact, lalo na sa mga emergency braking. Mayroon din itong seatbelt reminders para sa driver at passenger. Nilagyan din itong minivan ng ABS o anti-lock braking system kasamang EBD o electronic brake force distribution na nagbibigay ng mas control sa pagpreno lalo na sa mas madulas na kalsada at mga biglaang pagpipreno. May kasama pa itong ESC o Electronic Stability Control System na tumutulong maiwasan ang pagka-slide o pag-spin sa mga liko at emergency maneuvers. Meron din itong optional at additional safety features para sa mga top trims level. Ang Hill Hold Assist Control na kung saan ito ay tumutulong na mapigilan ang pag-urong sa pataas na kalsada kapag nakahinto pansamantala ang sasakyan. Ilagyan din ito ng reverse parking sensor, reverse camera at may child safety locks. Mayroon din itong speed alert system at rear luggage retention hooks para masecure ang gamit at maiwasan na maging projectile sa sudden stop. Pinatibay din ang chassis gamit ang high strength steel sa critical areas para sa mas mahusay na crash protection. At ang pinakahuli
ang kabuuang detalye naman ng makina nito. Itong bagong Suzuki Eco ay gumagamit ng 1.2 liter o K12N natural aspirated petrol engine na may 4-cylinder dual overhead cam at may 16 valves sa engine. Eco-friendly rin ito na may E20 fuel standard. Alinsunod sa bagong regulasyon, kaya nitong mag-produce ng maximum output na 80 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 104 Nm sa kada 3,000 RPM. Ang lakas na yan ay pinapadala sa pamamagitan ng 5-speed manual gearbox nito at rear-wheel drive powertrain. Maabot ang bilis nito ng 145 km/h at may katipiran din pagdating sa fuel economy. Ang fuel tank capacity nito ay 40 liters at gumagamit ng petrol gasoline. Napakatipid na rin kumonsumo nitong minivan na may fuel consumption rate na 19.7 km per liter. Gumagamit rin ito ng multi-point fuel injections sa fuel supply system at may 2 emission norm compliance na tumutugma sa E20 ethanol blend para sa mas mababang carbon footprints. Ang bagong Suzuki Eco 2025 model ay isang praktikal, matipid at maraming gamit na sasakyan na patuloy na nagbibigay halaga sa pagtitipid ng bawat tao. Bagamat simple sa panlabas at technical na aspeto, kapansin-pansin ang mga modernong pag-upgrade na ginawa ni Suzuki upang ito'y maging mas ligtas, mas efficient at mas angkop sa kasalukuyang panahon, lalo na sa maliliit na pamilyang Pilipino at maliliit na negosyante. Kaka-launch lang ng modelong ito sa Pilipinas pero hindi pa opisyal na ibinibenta sa merkado na may estimated price pa lamang sa ngayon. Pagdating sa mga base model o yung 5-seater at cargo van, ito ay naglalaro sa estimated price mula 350,000 hanggang 355,000 pesos.